beloved, Boss Mike Cervera. Biglang lumitaw ang posibilidad na gamitin ang anti-terrorism law laban kay VP Sara Duterte. Sasabihin na Pakinggan nyo yung national issue. Ito yung national issue. Hindi yung maglakad zombie. Hindi yung tabingi yung mga adik. Hindi yung malaki tiyan magnanakaw. Anak ng tinapa naman. O, tuloy. nilabas ng NBI laban kay VP Sara, nakasaad ang mga batas na malinyaw na nilabag ng Vice Presidente. Kasama po riyan ang grave threats sa Revised Penal Code, ang Cybercrime Act at ang RA 11479. Ito po. Ang RA 11479 po ang Anti-Terrorism Act of 2020. Teka, bakit biglang napunta ang usapin sa terorismo? Oh, ayan, terorista si Sara. Kakahiya. Sabi ng taga-ibang bansa, yung mga ibang lahi ang tingin sa kanya. Teroristang baliw. Ano? Tapos sinusuportahan ng mga tanga. Tanga? Oo, tanga sila. Ganun talaga. Pag mga bobot mangmang, ang sinusuportahan yung kagaya niyan. Sino? Si Sara Duterte. Na may kausap na hindi nakikita. May naririnig na hindi naririnig ng iba. Oh, ha? Yung mga DDS dyan, nasa EDSA ba kayo? Kung wala kayo sa EDSA, puntahan nyo. Abay, 30 na lang yung natitira, oh. Diba? Wala kayong silbi. Kung hindi ba naman talaga kayo bobo. Ang tatanga ninyong lahat. Hugasan na sa inyong balat. Bakit? Hindi ba nang... Baka kung ano masabi ko uli. Mahal na mahal ko kayo mga DDS. Ha? Sige, tuloy. Sa definisyon kasi ng terorismo sa Section 4, kasama riyan ang anumang aksyon na nagre-resulta o magre-resulta sa death or serious bodily injury kung saan ang intensyon ay takutin ang publiko, maghasik ng pangamba o i-intimidate ang gobyerno. Sa Section 7 naman ng batas, ang conspiracy to commit terrorism kung saan may kasunduan ang dalawang tao o higit pa na gumawa ng terorismo. Kita nyo? Terorismo. Hindi nyo alam, no? Alam nyo ibig sabihin ng terorismo? Hindi nyo alam. Papaliwanag ko. Yung mga nandito ng mga DDS na mahal ko. Pumunta kayo doon sa EDSA. May 30 mukhang mga pang-horror ang pagbumuka. Ang tawag doon, horrorismo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Grabe, no? Kung ayaw nyo naman mamasahe, para hindi na kayo mahirapan, punta kayo sa may bandang silid ninyo o sa banyo. Kung saan merong salamin, manalaming kayo. Makikita nyo na yung sinasabi ko at mauunawaan nyo na kung ano ibig sabihin ng terorismo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Baka magulat pa kayo. Baka biglang patayin nyo sarili nyo. Pag nakita nyo yung sarili nyo sa salamin, terorismo! Akin na kutsilyo! Ganon. Di ba? Bansay! Uy, tignan. Ha? Ganon. So, maiintindihan nyo na yung sinasabi ko. Pasok. Ang parusa po sa lahat ng ito ay life imprisonment without parole. Naku! Ito pa, dahil sa Diyos ko, makukulong si Sara, walang parol, walang piyansa, makukulong na habang buhay. Paano ngayon yan? Yung kanyang iniibig na 4, di wala na.
Hindi niya na makakasama. Mga kababayan. Ha? Oh. Hindi niya na makakasama. Ay terror law, may mga shortcuts ang mga proseso ngayon. Sa Section 29, ang suspect ay maring idetine ng 14 na araw o 2 linggo na wala pong arrest warrant. Mari pa itong i-extend ng 10 karagdagang araw kung kinakailangan. Ang kailangan lamang ay written notification sa pinakamalapit na husgado at sa Anti-Terror Council at sa Commission on Human Rights. Ay, Lito Ordancia. Teka, may sinabi siya. Sabi, sama nila yung follower ni Pacquiao para dumami sila. Paano pa sasama? Mga kababayan, paano pa sasama? Alam nyo ba istorya nila? Alam nyo ba na magkaaway na ang grupo ni Pacquiao at grupo ni Digunyo? Oh, aminin nyo. Magkaaway ang grupo ni Pacquiao at ni Digunyo. Alang yang kayo-kayo na lang nag-aaway pa. Ulitin ko lang. Kayo-kayo na lang na magkakamuka, nag-aaway pa. Puta, siya ka nakakita. Magkakamuka, nag-aaway. Iba! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oy, Marlene Chan, thank you naman. Oo. Ito pa po, sa Section 25, maring i-designate ng Anti-Terror Council kung sino mang tao o grupo bilang terorista basta't merong finding siya ng probable cause. Ako po, ayan na nga. May probable cause na yan. Yari, mga kababayan, si Sarah. Hindi ba kayo nagtataka, mga bobong mga DDS dito? Ilan tulog nyo na ba? At gumising pa ba kayo? Di ba natulog kayo pag gising ninyo, umaasa kayo, iba na Pangulo? Oh, aminin nyo. Nakailang gising na kayo at si Pangulong Bongbong pa rin ang nandoon sa Malacanang nagtatrabaho. Kakahiya. Sigaw kayo na sigaw, ilang araw na. Hindi pala ilang araw. Nilibot nyo na nga buong mundo. Sabi nyo, oh, di ba? Marcos resign. Anak ng tinapa, ilang buwan na. Mag-iisang taon na mula nang nag-umpisa. Pero bakit ngayon, paggising ko bukas, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang nasa upuan na gusto nyong agawin? Talaga po ito dahil pag na-designate kang terorista ng Anti-Terror Council, pwede na pong ipa-freeze ng AMLAC ang iyong mga assets at mga bank accounts. Nako, patay na lahat ng pera. Bangko na tinatago na hindi mabuksan, hindi makapag-waiver. Yari sila. Di ba? Biruin ninyo, mga kababayan. Mapipilitan na etong mga Duterte. Makikita na ang tinatago nilang ninakaw sa bayan. Oh, kalma. Bakit? Baby, kalma. Ano yun? Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba? Oy, Kuya Bongbong, pasok! Bong, 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 bong. Ang pogi, oh. Pag tinabi nyo ako, halos magkamukha, oh. Huwag nyo lang isasama si Direk Freddy. Ang pogi, mainis kayo. DDS, ang gwapo. Ben Barubal, pasok. Ben, sino boboto mo? Siyempre si Bongbong lang. Kanta na yan. O ba? Yun lang pala eh. Maestro. Bong, 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 bong. Andito na si Bongbong, lahat magsitabi.
Chupi. Oh, tabi daw kayo. Excuse me, chupi. Chupi. Oh, mga DDS, tabi daw. Dadaan ng gwapo. Sabi ni Ben Barubal. Oo. Oh, pare, okay ka lang ba dyan? Pag nagbago isip mo, tawagan mo number ko. Alam mo naman. Kung hindi mo na mahanap yung number ko, tawagan mo lang si JC De La Cruz. Oo. Ha? O kaya si Old School. Tawagan mo yung dalawang yon. Alam nila kung saan ako matatagpuan. Ha? Pasok! Magsitabi kayo, siya ang matikas na lalaki na lahat mapapahanga, bata man o matanda. Pangalan lang na bongbong, bibilugan sa balota. Oh! Ano? Nandiyan ba si Ballpoint Man? Ang sarap manginis ng mga bobot tanga. Di ba? Ano? Wala na? Ayawan na? Umalis na ba sila? Anak ng tina pa naman, oh. Wala na? Di ba? Pangulong Bongbong! Bong. Sino boboto mo? Siyempre si Bongbong lang. Kantahan na yan. O ba? Yun lang pala eh. Maestro. Bong 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 bong. Andito na si... Uy! Mga kababayan, nako! Grabe! Alam nyo, itong mga sinusuportahan nyo, tama lahat yung sinabi ni Kapersi. Ano sabi ni Kapersi? Kapersi! Magpakita ka naman, oh! Presidente Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, dadating yung oras, magugulat ka na lang. O, yung pagmimiting ng PDP Laban, sinasabi ni Digong nyo, suportahan ka raw, baliktarin mo yun. Huwag ka maniniwala pwesto nila sa itinaguyod na at Sorry naman. Hindi na ako nagpaalam. Sorry ah. Naloko na. May biglang dumating eh. May biglang dumating. Isang magandang babae. Ngayon naliligo na. Dahil alam nyo na kasunod pagkatapos ng ligo niya. Sa mga nandiyan diyang mga DDS ha. Oh, alam nyo na. Kaya kung ako sa inyo, sama na kayo sa akin. Sa amin. Di ba? Oh, ano? Ay, nako, mga kababayan. Pero mga kababayan, halos tapos na tayo. Opo, bago ko magpatay ng live na to, hiling ko mga kababayan, isang like, isang share, at isang subscribe. Oh. Para namang ganahan tayo. Biruin ninyo, sa 3 araw, nagkaroon tayo ng 5,000. 5,000 subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Kaya mga kababayan, magkita-kita tayo sa bukas sa panibagong katatawanan, kalokohan, at pagdibang sa mga tangat bobo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera lang po. Opo. Dinay, sa walang kakwenta-kwentang channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.